Hallelujah. Hallelujah. Dapat kayong magliwanag ng kabutihay kaya at Diyos ang siyang makakaya. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala ay aalisan pati ng inaakala niyang nasa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang mabagyong gabi po sa inyong lahat. Hindi ko masabing magandang gabi. Kasi binabagyo tayo, no? Baka sa iba hindi maganda ang kanilang gabi. Kaya sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online, sa mga nasa abroad, pagdasal niyo po kami, no? Pero buti na lang ito, kahit na tayo binabagyo, parang ang dami natin. Parang baliktad. Pag may bagyo, ang dami nyo. Ba't ganon? Pero salamat pa rin at nandito kayo at nakikiisa sa ating pagdiriwang ng ikatlong araw ng ating Triduo para sa kapistahan ni San Padre Pio. Imagine ninyo, walang liwanag. Paki-imagine nga. May nakikita ka ba? Wala. Meron. Imagine nyo, walang liwanag. May nakikita ka ba? Meron. Ano nakikita mo? Kadiliman. Tama? Naintindihan nyo ba yon? Kapag nakakakita ka ng dilim, may nakikita ka ba? O dahil madilim ang iyong nakikita, kaya wala kang nakikita. Magulo ba? May pinagkaiba po ba ang makakita ng dilim at walang makita? Hello? Nalito na kayo? May pinagkaiba ba ang makakita ng dilim at walang makita? Ang totoo, kaya lang tayo nakakakita ay dahil sa liwanag. Kaya nga, ang nagtatago sa dilim ang punta. Tama? Kapag nagtago ka ba, pupunta ka sa liwanag? Hindi. Saan ka pupunta? Sa dilim. Ang may ginagawa na ayaw ipakita
San ang tungo? Sa dilim. Ito ang dahilan kaya kailangan natin ng ilaw para makakita. At inilalagay ang ilaw kung saan magbibigay ito ng liwanag sa buong paligid. Sa buong paligid. Mga kapatid, ang ilaw, ang ginamit na imahe ni Jesus para bigyan ng aral ang mga tao. Gaya ng sinabi niya, walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. May lihim ka ba? May tinatago ka ba? Tandaan mo, darating ang araw, iyan ay malalantad. Kaya nga, kayong mga nagtatago sa dilim, isang araw, kayo ay makikita din. Ilaw ang ginagamit natin para liwanagan ang mga nasa kadiliman. Gumagamit tayo ng ilaw para hindi tayo madapa. Tama? Gumagamit tayo ng ilaw para mainitan ang mga nanlalamig. Tama? Di ba yung mga sisiw? No? Di ba? Para merong may ilaw, di ba? Para mainitan ang mga nanlalamig. At ilaw ang ginagamit para makita ang kulay at ganda ng buhay. Dahil dito, nalalaman natin na kapag ang tao ay may tinatago, ibig sabihin siya ay nasa dilim. Kapag patuloy ang taong nadadapa, ibig sabihin siya ay nasa dilim. Siya'y nadidiliman. Kapag ang tao ay nanlalamig sa kapwa, ibig sabihin walang liwanag sa kalooban. At kapag ang tao hindi nakakakita ng maganda at kulay ng mundo, ibig sabihin siya ay nadidiliman. Di ba may mga ganong tao? Yung wala nang ibang nakita kundi pangit. Pakitingnan nga yung katabi. Ano nakita mo? Ay, bahala na kayo dyan. Ay, kasi kung hindi ka makakita ng ganda, hindi ka makakita ng kulay, nako, may mga ganyang tao, no, nung hindi maka-appreciate, no, lagi na lang puro reklamo, angal, baka nadidiliman ang taong yan. Kaya nga ang pangaral ni Jesus sa mga tao, sa panahong ganito, walang ibang gagawin kundi magdala ng ilaw o liwanag. At anong sabi? Ilalagay ito sa tamang patungan. Hindi mo tatakpan ng banga, hindi mo ilalagay sa ilalim ng higaan, ilalagay sa tamang patungan. Dahil ang sagot sa kadiliman, ano po? Kaliwanagan. Ang sagot sa kadiliman, kaliwanagan at hindi kadiliman. Kahapon po, nagpunta ako kasama ng ilan sa mga parishioners natin at lingkod natin, no, dito sa ating parokya sa EDSA. No? Alam nyo ba meron sa EDSA kahapon? Ano meron? Opo, nagrally kami. Kayo, saan kayo? Sarap, buhay nyo. No? Nagpunta kami kahapon sa EDSA para mag-rally. No? Alam nyo ba ba't kami nagra-rally? Yung mga walang alam dyan, manood kayo ng balita. Hindi nakatutulog kayo sa pansitan. No? Nag-rally kami sa EDSA kahapon. At alam nyo po doon, punong-puno ang damdamin ng mga tao dahil sa kadilimang ginagawa ng ilang opisyal ng gobyerno. Alam nyo po ba yon? Sinasabi ko na sa inyo. Kung hindi nyo alam, manood kayo ng balita. No? Opo, may anomalyang ginagawa ang ilang opisyal. At ginagawa nila ito ng lihim.
Kaya nga, kadiliman ang hatid. Alam nyo, sa rally, galit ang mga tao. Dahil tayo ay dinadapa. Tayo ay binabaha. Tayo ay ibinababa at nalulugmok. At sa rally, may mga nagmumura sa galit. Nakakapagsalita ng masama sa kanilang galit. No? Meron pa nga nagnanais na magkaroon ng death penalty para patayin ang mga naghahasik ng kadiliman. Naiintindihan ko ang galit. Galit ba kayo? Parang hindi naman, no? Sarap pa nga ng buhay nyo sa bahay nyo kahapon, di ba? O, higa-higa lang, no? Kung galit kayo, di ba may dapat gawin? Hello? Yan tayo no? Gagaling nyo magsalita, nagalit kayo, no? Pero, asan kayo kahapon? Yun, sarap, higa, di ba? Naintindihan ko yung galit ng mga tao. Naintindihan ko kung bakit gusto nila death penalty. Pero, ito yun Ito yung sinasabi ng Ebanghelyo. Hindi kadiliman ang sagot para matigil ang kadiliman. Anong kailangan? Kaliwanagan. At ito yung panawagan ng simbahan. Ito yung pinaglalaban ng simbahan, ang magkaroon ng liwanag. Sa lahat ng mga ito, hustisya sa ating mga nilulugmok ng dahil sa baha. Hustisya para sa mga binabaon ng dahil sa utang. Papanagutin ang mga naghahasik ng dilim. Alisin at ireforma ang lipunan dahil sa mga nangyayaring kadiliman. Alam nyo, kung magkaka-death penalty, sigurado ba tayo na batas ang iiral sa bansa natin? Sigurado ba tayo na mapaparusahan ang mga nasa posisyon? Alam nyo, sa bansa natin, alam natin yan Kung sinong nasa posisyon, sinong may kapangyarihan, mahirap banggain. Sino bang nakukulong? May hirap. Kaya, kahit may death penalty, yung mga isinusuplong, pahahabain lang yan. May pera May mekanismo. Tatagal lang sa korte. Hahaba, tatagal. At sinong kawawa? Ang mga may hirap. Ang mga may hirap. Kahapon, sa isang banda, sa isang panig ng Maynila, sa Recto, dyan sa may Ayala Bridge, may mga ginawang karahasan naman ang mga kabataan. Dahil karahasan, hindi ito kaliwanagan. Ano tawag doon? Kadiliman. At hindi pa rin natin gusto yon. At hindi tama din yon. Kung may pinaglalaban ka, daanin mo sa tama at mabuti. May nagawa ba ang gulo? Wala. Nakasira pa. Nakasakit pa. Kaya, hindi pa rin naman tama. Hindi rin naman ako sang-ayon sa ganon. At hindi rin sang-ayon ang Diyos sa ganon. Dahil kahit kailan, ang sagot sa kadiliman, kaliwanagan. Hindi kadiliman. Kaya kayo po, kung maliwanag sa inyo na may mali na nangyayari, magsalita kayo. Father, ang liit-liit ko lang naman Isang boses lang ako. Alam nyo, pag pinagsama-sama ang boses natin, lalakas, malakas. Maliit ka mang kandila, pero pag pinagsama-sama ang lahat ng ilaw natin, liliwanag. Kaya kaming mga nasa rally kahapon, pinaglaban namin hindi lang para sa amin, kundi para sa inyo na nasa bahay. Yan, sarap buhay nyo. Ganyan, no?
ano sinasabi ko? No, sana maging maliwanag sa inyo. Kapag may mali, kailangan natin i-call out. Kapag ang anak mo ba may ginagawang mali, tahimik ka lang? Hindi, di ba? Kapag anak mo ba may ginagawang kadiliman, tinitiko mo lang ang bibig mo? Hindi, di ba? Kasi kahit kailan, ang taong pumapanig sa kasamaan, gumagawa ng kadiliman. Tandaan nyo yan. Ang taong pumapanig sa kasamaan, ambag at gumagawa ng kadiliman. Mga kapatid, tandaan natin, liwanag lang ang sagot sa dilim. Salamat sa mga nasa rally kahapon. Alam ko, bugso ng damdamin, kaya naging ganon ang mga reaksyon. Dahil malinaw naman sa kanila na may kadiliman. Iayon lang natin kung paano natin ipaglalaban at lalabanan ang kadiliman. Para makakita ng sagot sa kadiliman, kailangan kaliwanagan. Para hindi na madapa, ang kailangan liwanag. Para walang masaktan, ang dapat liwanag. At ang liwanag na ito, walang iba, kundi kukunin natin kay Kristo. Kay Kristo. Ang babala para sa mga nasa dilim, walang natatago na di mabubunyag at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya tingnan nyo, unti-unti nang nabubunyag, unti-unti na silang nilalantad. At ang masasabi ko lang sa kanila, isang araw, sisikatan din kayo ng araw. Meron bang artista nagsabi nun? Sisikatan ka rin ng araw. FPJ daw, no? Talaga, no? May araw din kayo. At sana maliwanagan kayo. Amen? Amen.